Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. In talaga dahil dito, ikaw naman ang in. At ikaw naman ang pakikinggan dito sa Ikaw Naman! Ikaw naman. 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 Ayan, hi! Good morning, classmates! Good morning, classmates. Yan. Siyempre, kasama nyo ngayon si classmate Kay. At si classmate Dominic, yan. Ayan, so bago muna tayo magsimula, gusto ko lang batiin si classmate Dom ng belated happy birthday. Hindi belated ngayon talaga. Ngayon ba? Oo. Ano bang araw ngayon? March 13. Ay, akala ko 12. Ay, 14. Okay lang yan. Pero salamat. Happy birthday. Salamat. Ako ay 18 na. Yes. Yes, pwede ka na makulong classmate Dom. Ganon yung iniisip no? Oo nga, medyo yan. Mag-iingat na ako sa gagawin ko. Anyway, thank you. And syempre, Women's Month ang March, yan. So, itutuloy natin ang tema ng episode natin last week, di ba? Ayan, oo nga. So, last week, marami nga tayo napag-usapan tungkol sa, mga kababaihan, ganyan. So, ngayon naman, yun, women figures naman yung pag-usapan natin yan, tama. di ba? Kasi usually nga, parang ina-associate with women. Kunya, inang kalikasan, Correct. inang bayan, ganyan. Tapos may mga terms pa tulad ng mother tongue. Oo. Correct. And very important ng mga nanay natin para sa atin. Kaya siguro, we see abstract things as mothers who take care of us, di ba, who love us, and remind us of home or where we came from. Diba? Oo nga, kasi parang yun nga, parang may stereotype na rin siguro na na-associate nga na, kunwari yung nature, yung bayan, ganyan na associated siya with women kasi women yung nag-aalaga usually na parang nagki-care sa atin, 'di ba? So, Oo. yun, associated na siya doon. Pero ang mama isa lamang sa maraming images, di ba? Parang andyan din ang babae bilang anak, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kasintahan, katrabaho, boss, at marami pang iba. Totoo 'yan. At meron na nga ding mga tinatawag ngayon na girl power. Correct. At mga tinuturing na mga model na sa girl power na ito, parang Correct. ayun, meron nga yung definition ng Oxford English Dictionary sa girl power. Wow. Power exercised by girls, specifically a self-reliant attitude among girls and young women, manifested in ambition, assertiveness, and individualism. Wow. So, although used more widely, especially as a slogan, ang haba, the term has been particularly and repeatedly associated with popular music, most notably in the early 1990s with briefly prominent Riot Girl movement in the United States. Then, in the late 1990s with the British all-female group, the Spice Girls. Oo. And powerful women talaga. Yan, talagang may girl power. Kasi nakitaan natin yung women ng power talaga. And powerful women in our history, katulad ni Gabriela Silang, di ba? Gregoria de Jesus, Teresa Magbanwa, Melchora Aquino, o yung si Dantang Sora, and marami pang Totoo. iba. Usually, pag pinag-uusapan yung mga heroes, ganyan, ang unang maisip yung mga lalaki. Pero dapat i-take in, Actually. isipin natin na marami rin marami rin talagang babae na parang Correct. nag-take nga ako ng isang class dati na parang nagpa-game na paramihan ng masasabing, ay parang kunwari yung isang side, magsasabi ng pangalan ng mga hero na lalaki, tapos yung isang side, parang exhaust, tapos yun, parang sinungaling. Tapos yun, maraming ang hindi nakikilala, pero ayun, nung inaral namin, sobrang dami palang babae na hindi Tama. lang masyadong nare-recognize. And yun nga, powerful women naman in world history is Florence Nightingale, Amelia Earhart, Rosa Parks, at marami pang iba, di ba? Totoo yan. At ngayon, sa kasalukuyan naman, parang hindi naman hero, pero yung mga sikat na parang may girl power, kumbaga. Nag-empower sa kanilang pagiging babae. Ayan, katulad na Beyonce, Angelina Correct. Jolie, si Oprah. Oprah Winfrey, tama, di ba? Oo. Yung sa story pa ng buhay niya, di ba, na nakapag-rise siya. And tingnan mo ngayon. Totoo, classmate Dom, ano ba yung meron sa kanila in common? Bukod sa pagiging sikat nila, di ba? Na parang nagiging role model sila for women. Siguro sila yung mga talagang sa craft nila. Iba-iba yung craft nila, di ba? Beyonce is singing, Angelina sa acting. Pero nakikita mo na kahit itong craft na to, mostly yung iba nag-excel is men. Parang nakikita nila na, ay hindi, we need to excel kasi pantay lang tayo, equal lang tayo. So parang nakita ko yung pag-empower nila bilang mga kababayan, especially Oprah talaga. So Totoo yan. So,
Ikaw, sino ba yung female role model mo na pwedeng celebrity or hindi? Ako siguro nanay ko talaga. Swear. As in, True. medyo cheesy siya, pero nanay ko talaga. As in, I see everything sa nanay ko na parang, on how I treat women, siguro iniisip ko lagi na, ito, ganito ko ba iti-treat ang nanay ko? Parang ganun. And syempre, my sisters. Too. Totoo yan. Ako din. Actually, parang yung mom ko rin naman talaga. Mm-mm. Kasi, syempre, siya yung kasama mo sa paglaki mo. So, siya talaga yung huhubog sa'yo at parang, Correct. syempre, nakikita mo siya habang lumalaki ka, nakikita mo siya na parang, Mm-mm. gusto ko maging katulad niya. Ganun. Tama. And, syempre, yung mga female role models natin, nagiging inspiration natin yan. Inspiration to do things like writing. Totoo yan. Kaya naman kung kayo ay may mga talento sa pagsulat ng tula, short stories, essays, radio drama, o kahit orihinal na komposisyon ng mga awitin, Maaari kayong magpadala sa aming Yahoo account, ikaw naman sa dzup@yahoo.com, nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. ayan. So sa aming pagbabalik ay mapapakinggan natin ang isang tula pagkatapos lamang ng ilang paalala. Manatiling nakatutok dito sa Ikaw Naman! Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw Naman! Kasama niya pa rin si classmate Dominic. At si classmate Kay. Ayan, kanina nga ating napag-usapan yung mga women of Oo. the day at yung mga nakaraan na nakakapag-empower sa kanila as women, as nag-empower. Totoo yan. At parang nag-enumerate din tayo ng iba't ibang pangalan, di ba? From the Mm-mm. past, mula sa Philippine history, ganyan. At syempre, hindi lang doon, pati yung world history din. At yung syempre, yung ngayon, yung mga Oo. sikat ngayon na nag-empower talaga sa Correct. mga kababaihan. And sabi na nga natin, di ba, nanay natin. Siguro naman sa lahat, pag natanong mo, di ba, parang nanay mo. Kasi syempre, siya yung nag-bear sa'yo, di ba? Yun yung totoo. una, yung sakit ng panganak sa'yo. Totoo. Pangalawa yun nga, yung pag-aalaga sa'yo na hanggang ngayon, hindi siya nagsasawang mahalin ka at alagaan ka kahit malaki ka na. Totoo yan. Kaya nga, yung parang nabanggit ko yata to last week, yung sinasabi na yung mga kababaihan daw parang hindi malakas. Parang hello, try nyo mga anak, Oo nga, di ba? swear, totoo. Yun parang ina-imagine ko na parang wow, di ba? Totoo. Kaya parang doon pa lang, parang karapat-dapat na Correct. bigyan ng praise yung Yes, ating mga correct. nanay. Parang Mother's Day ngayon. Mother's Day pala, hindi pala, pero Women's Month. Women's Month. So Syempre. kahit hindi lang mga Correct. nanay, lahat ng Tama. kababaihan ngayon, di ba? Ayan. So ngayon naman ay mapapakinggan natin ng isang tula. Correct. Ito ay isinulat ni classmate Ryan Chua Lifong at ang title nito ay Ang anak kong babae. Maikaila ay hindi ko magawa. Umibig, nasaktan, dumanas, nagbunga. Sa labi may gatas pa, naging ama na, ng batang kay gandang ibinabandila. Kanino mumula ang king karikitan, kundi rin sa tunay na magulang naman. Arin niyang mukhang kinagigiliwan ay kababakasan ng katotohanan. Di may kukubli, kamali ay timbog, sa katalasan na mata niyang bilog. Isang kindat nito'y daig pa ang kulog, gigising, pupukaw sa lahat ng tulog. Sa pusod ng dagat, sa rurok ng ulap, sa lupaing patag, sa likod, sa harap. Ang mga balita mang usa sa ilap, patakasan, kanyang tayangay mahirap. Kinagigiliwan ay hindi ng iba, tila malibhasay tabak ng kapara. Sinong mapukulan, di man sinasadya, lubhang may ngit-ngit at ibig Manila. Sa gabing madilim, maningning bituin, iyong kalumbayan, kanyang papawiin. Tabak nitong dilang ika'y tatadtarin, tabak din tong puso mo'y paantingin.
Matapos sa mukha niyang mabighani, mamangha sa ngiting walang kinukubli. Titignan naman ng walang hunus dili ang pangangatawan ng itinatanggi. Ulo hanggang paa, pakailang ulit, mamasdan sapagkat ubod ng dikit. Hubog ng katawan ay kaakit-akit, nababalot ni ring dalighagang damit. Nababatid naman ng utak kong iri, daratat daratal, panahong pipili. Kabiyak ng buhay at irog na kasi, sa katawan niya'y mamumunong hari. Matapos ikasal, tumungga ng alak, uhubda ng damit, at lihim na hawak. Sa gabing madilim, bibigyan ng galak, puso nila at may mabubuong anak. Magiging pangalan ng kanilang bunga, kwento, sanaysay, katha, dulat, tula. Na magsusupling din ng kauri nila, matapos mabasa sa panahong takda. Siya ang anak kong ang kikagandahan, na walang sinisigaw kundi katarungan. Magiging salamin sa buhay kong ninuman, ang laman at dugo kong si panitikan. Ang anak kong babae, ni Ryan Chua Lifong. At ayan nga, ang anak kong babae ni classmate Ryan Chua Lifong. Ayan. So, Ano? nagulat, parang anong in-expect mo, classmate Dom, nung narinig mo yung title, ganyan? So, medyo nagulat ako at some point. Anak kong babae, parang medyo mysterious at first na parang ano to? Parang forbidden child ba siya? Ganun. Oo, totoo. Pero yun, nagulat ako nung pinakinggan ko siya kasi parang ang tinutukoy niya palang anak niyang babae ay yung Mm-mm. panitikan. Akala ko Tama, parang tama. legit na tao yung tinutukoy Actually. niya. So, yun. So, note na sa mismong material, may mga missing letters sa end ng mga linya. It read, maikaila ay hindi ko magaw. Umibig, nasaktan, dumanas, nagbung. Nawawala yung mga letra sa dulo. Kasi yung last letters, when put together, form the phrase, ang panitikan. Wow, ang galing. Hearing mo yun, ano? Ang galing. Totoo yan. So, ano yun parang form talaga siya sa isang tula, di ba, na ini-effort mo na Correct. minsan kung hindi mo siya, minsan yung mga tao, kailangan mong suriing mabuti yung tula para ma-appreciate mo yung ganito. Kasi Correct. pag binasa mo lang siya sa una, parang, ano na to, ba't kulang, ganyan. At saka minsan nasa form din siya, di ba? Totoo yan. So, yun. May sinabi doon, isang line, kanino mumula ang king kariktan kundi sa tunay na magulang naman. Parang nakaka-touch yung Correct. description ng persona dun sa anak niyang babae, di ba? Parang makikita mo na ino-observe niya talaga yung niya, anak. His little girl. And sabi pa sa isang linya, matapos sa mukha niya ay mabighani, mamangha sa ngiting walang kinukubli. Sa next part, ikinuwento ng persona yung eventual courtship, di ba? Yung wedding at honeymoon ng anak niya. Interesting kasi he's talking about his own little girl, di ba? Totoo yan, na makikita mo talaga yung parang yung pagsubaybay niya dun sa anak Correct. niya from Tama. maliit hanggang sa, ayan na, malaki na, magpapakasal na siya. Parang, Actually, masakit din parang sa mga magulang, di ba? Yung parang, aalis na sila sa bahay, parang gano'n. Totoo yan. Ayun, sabi din sa isa pang line, puso nila at may mabubuong anak, magiging pangalan ng kanilang bunga, kwento, sanaysay, katha, dulat-tula na magsusupling din ng kauri nila matapos mabasa sa panahong takda. Parang yung dito mo na makikita na hindi na pala talaga yung anak Correct. hindi na talaga tao yung Actually. tinutukoy niyang anak doon, kundi yung panitikan na itself. Sabi pa sa isang line, siya ang anak kong angki kagandahan na walang sinisigaw kundi katarungan. Magiging salamin sa buhay ni Numan ang laman at dugo kong si panitikan. Ayan. Totoo yan. Parang Inception kasi, di ba? Yung the persona talked about literature sa isang piece of literature, di ba? Literature, ano na, kung ano mang itawag nyo doon.
tas gumamit siya ng device na personification, di ba? Totoo yan. So, yung creator siguro, ay yung mga manlilikha, parang nararamdaman nila, yung mga nilikha nila ay mga baby o anak nila. So, parang Correct. it makes sense na ikukumpara siguro yung anak sa isang panitikan. Yun, katulad na lang yung mga painting mo, yung masterpiece mo, tuturing mo sa kanila anak. So, ganun din yung masterpiece mo na mga sinulat mong tula, mga kwento, ganyan. And yung anak na babae o palitika, nakita natin siya as a creation, di ba? A daughter. Tapos later on, she became her own person. Alam ng persona o yung tatay na she is now something bigger than him, di ba? Totoo na hindi lang siya anak o asawa o nanay, pero something more than that. At nakakalikha din siya ng mga sarili niyang bagay katulad ng mga tula at dula. Sa mismong simula pa lang, di ba, nung tula, kita mo na yung fondness ng persona para sa anak niyang ang politikan. Kasi pinagmamasdan niya, di ba, yung sabi nga natin. Tapos natutuwa yung ibang tao sa physical na ng anak niya. Totoo, kasi parang yun nga, yung speaking of physical structure nung anak niya, parang tayo din kanina natuwa tayo na ang galing na may kakaibang structure tong tula na to. So parang ganun din siguro siya sa, parang pag may naka-appreciate ng work mo, parang, anak Anak ko yan. Parang yan. Proud ka, di ba? And what struck me about this poem was yung devices na ginamit, di ba? A girl as a piece of art, yun nga yung personification, and literature as something bigger than a mere creation. Isang babae, isang living being, di ba? Totoo yan. At yun, syempre, speaking of na ito, literature and everything else, yung mga structure ng mga tula, ganyan. Syempre, gamitin na natin itong mga gantong feels natin para lumikha ng ating sariling mga anak na panitikan. Yes, kaya kung kayo ay may mga talento sa pagsulat ng tula, short stories, essays, radio drama, o kahit mga original na komposisyon ng mga awitin, maaari kayong magpadala sa aming Yahoo account, ikaw naman sa dzup@yahoo.com, nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episode. wag nating kalimutang sumagot sa ating In the Spotlight question of the week na Sino ang iniidolo mong babae at bakit? yan. So sa aming pagbabalik ay mapapakinggan natin ng isa namang kanta tungkol sa babae. Yes, tutok lang classmates dahil sa pagbabalik ng ikaw naman, yun nga magpapakinggan natin isang kanta at tumutok lang matapos ang ilang mga paalala. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw Naman. Kasama pa rin si classmate Dominic. At si classmate Kay. Ayan. So, kanina, napakinggan natin yung isang tula na pinamagatang ang anak kong babae. Na ang tinutukoy niya ay yung panitikan, ganyan. Correct. At sinulat ito ni classmate Ryan Chualefong. Oo. And ngayon naman, may kanta tayo ngayon. At ito ay ginawa o kinompose ni classmate Jose Miguel Soriano Tolentino. Siya ay from Ateneo High School. At ginawa niya to nung 4th year high school siya. Ayan. So, ito na. Huwag na tayo magpagtumpik-tumpik pa. Ito na ang What's Your Name, Girl? Let's go. Got a glimpse, baby, now I wanna taste. You got me wrong, I'm not the one to chase. You mess me up, you're the number one exception. You're on my mind all the time, inception. Here I go again, falling back in love. All because I know you are the one. This won't be easy and it won't be fun. But girl, you got my heart, what's done is done. And every morning, babe, I wanna see your face. I said I'd warm your face with a kiss every day. I owe you so much more than what I gave. You are the master and I am the slave. There was something that I failed to mention. It all started with just one question. What's your name, girl? What's your name, girl? You're the type of girl I wanna get to know. You got me wrapped around your finger. You're a movie, wanna take you to your show. What's your name, girl? What's your name, girl? In the nights, the beats, you tend to glow. The way you smile, the way it kindles. I can take you to a place you only know. You're on my mind, beautiful and mine yours. All the time is it true? Well, of course. And I know that I'll never get sick. There's no one else that I would rather pick. You're
personality, that's what I adore. And the beauty out there, that's for sure. The way your hair blows gently with the breeze, and the way that you smile, mercy please. And every evening, babe, I wanna see your face. I said I'd hold you tight and keep you nice and safe. I wanna give you that a guarantee that I could love you so properly. It all started back when we first met. You looked at me and then I said, what's your name, girl? What's your name, girl? You're the type of girl I wanna get to know. You got me wrapped around your finger. You're a movie, wanna take you to your show. What's your name, girl? What's your name, girl? And the lights like you see ten glow. The way you smile, the way it kindles. I can take you to the place you only know. Don't let me go, don't let me go, oh no. Don't let me go, don't let me go, oh no. 'Cause I'll wait, I'll wait, I'll wait, I'll wait. 'Cause I'll wait, I'll wait, I'll wait, I'll wait. What's your name, girl? What's your name, girl? You're the type of girl I wanna get to know. You got me wrapped around your finger. You're a movie, wanna take it to your show. What's your name, girl? What's your name, girl? You're the type of girl I wanna get to know. You got me wrapped around your finger. You're a movie, wanna take it to your show. What's your name, girl? What's your name, girl? Yeah, the lights like these, you tend to glow. The way you smile, the way it kindles. I can take you to the place you only know. Ayan, yan ang kanta ni classmate Jose Miguel Soriano Tolentino na. What's your name, girl? Okay, for a moment, kala ko FM station tayo. Totoo, medyo cool yung pagkakaano. Oo, at yan, parang siyang pop star na ano. Totoo yan. Ayun, so ano bang gist nung kanta niya, ano? Well, medyo light lang siya dahil puppy love. The persona obviously adores the girl he's singing about. Oo, totoo. Tapos parang, ang light niya nga pakinggan, no? Kaya parang tama. FM na FM yung dating. At parang kudos to the artist kasi parang full band ba ito or Oo nga eh. kompleto, Talagang- no? Hindi siya yung usual na fini-feature natin na Correct. acoustic, guitar Oo, lang, tama. ganyan. Iba nga live ba ginagawa dito. Sana ginawa niya live. Anyway, very happy yung song kasi nga about puppy love, appreciating a girl, about young love, di ba? Totoo yan. At may isang line doon, parang you are the master and I am your slave. Parang Ay? intense kasi yung usual na queen of my heart sa Tama, mga ibang tama. kanta, ganyan. Kaso, bakit kaya kailangan may master at slave pa kung may love nga talaga? Ay, may ganun. Ewan natin kung love na ba talaga to kasi nabanggit nga kanina Oo. na puppy love naman. Pero depende ganyan. naman kasi yan sa inyo, di ba? Totoo yan. At syempre yung line na, what's your name, girl? What's your name, girl? Yun talaga. Ito yung naging door to the world that is their relationship, di ba? Oo, kasi parang mas gusto makilala ng person na yung girl kasi nga parang hindi sana girl man lang yung tawag para may Oo nga pangalan. May pangalan Parang- naman siya, di ba? Parang ano lang, linggo, girl. Uy, girl! Anong pangalan mo, girl? Tao kasi yun with an identity and personality. And the persona wants to get to know all of that, di ba? Totoo yan. Kasi parang with the name, parang may history din minsan yung name natin na kaangkop niya yung personality nung tao mismo. So parang Correct. getting to know a name is parang Mm-mm. the start of getting to know that person, di ba? Sabi pa rin sa isang line, your personality, that's what I adore. Oh, di ba? Totoo, even more than the physical beauty, yung personality talaga yung nakaka-attract ng lovers and hindi lang lovers, kundi pati friends, Correct, ganyan, ng correct. people around us. Yes, sabi pa sa isang line, I wanna give your dad a guarantee that I could love you so properly, di ba? May mga rhyming yun, di ba? Totoo, parang related tuloy siya dun sa last previous material natin na Correct, ang anak correct. kong babae. Kasi Mm-mm. yung babae, precious yan, di ba? And hindi lang dahil princess siya Mm-mm. ng dad niya, kundi dahil anak siya na mahal siya nung magulang niya, di ba? Correct. And syempre dun sa isang line na, cause I'll wait. It seems like puppy love, pero but the person is mature enough na malaman na minsan kailangan mag-antay or mag-abang, di ba? Abangers mode. Like yung abangers. Mag-aabang ka, di ba? Para maging ready or available yung tao, di ba?
Totoo yan. So, yun, dahil nga yung pinag-usapan nating girl dito sa kanta na to ay isang tao. She is a person na may feelings and hopes and dreams na basically whole siya as a person. Correct. Kaya siya naging attractive para dun sa persona, dun sa kumakanta, di ba? At kaya willing naman maghintay in turn yung persona for that At magtanong, what's your name, girl? What's your name? At magtanong yun ng paulit-ulit. She really must be someone worth getting to know and worth waiting for, di ba? Totoo yan. At hindi lang dahil yung mga kababaihan ay dapat silang pinipursue ganyan na parang guys ay magpupursue. Kundi dahil women are hindi lang worth waiting for, kundi worth something. Worthy. Worthy, ganon. Diba? Diba? At syempre, dahil dyan, huwag niyong kakalimutang sagutin ang ating In the Spotlight question of the week na... Sino ang iniidolo mong babae at bakit? Yes, sa aming pagbabalik ay mapapakinggan natin ang inyong mga sagot sa In the Spotlight, kaya tutok lang. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. Welcome back mga classmates. Kayo pa rin ay nakikinig sa Ikaw Naman. Kung saan kayo ang bida at pakikinggan. Kasama niyo pa rin si classmate Dominic. At si classmate K. Yes. Diba? Kanina nga ating napag-usapan yung kanta ni classmate Jose Tolentino, diba? Yung What's your name, girl? What's your name, girl? Kaka-LSS talaga. Totoo. Ayan. Tapos, Last song syndrome yun, guys, ng LSS. It means na parang yung huling kantang pinlay sa inyo is tumatatak sa magre-recall. utak nyo at nagre-recall. Minsan for the whole day or Actually, for the whole week. Sobrang minsan. lala. Oo. So, what's your name, girl? What's your name, girl? Ayan. So, yun nga, kanina na pag-usapan natin, bilang yung mga babae na kailangan bigyan ng worth. Correct. Ganyan. So, parang ngayon naman, ito na ang ating In the Spotlight. In the spotlight. So, ang ating In the Spotlight question of the week ay... Sino ang iniidolo mong babae at bakit? In the spotlight. Sabi ni classmate Janina at Denise Toralba, 2. 1. My mom for obvious reasons. 2. Henzel Gapay, blogger and model, among other things. She's one of the nicest, strongest, most dedicated ladies out there, and she's really down to earth. Yan. Sino? Kilala mo ba si Henzel Gapay? Hindi ko kaya si Henzel Gapay, pero feeling ko sobrang tiwala to si classmate Janina, no? Kasi, Totoo. syempre may mga personal idols tayo aside from our parents, di ba? Yan yung mga nagpakita na talagang, ay, parang may mga times na, ay, gusto ko maging katulad niya, mga ganong time. Yun yung mga idol natin, di ba? Totoo yan. At yun, syempre, binanggit niya rin yung kanyang mom, di ba? For obvious reasons nga. Tama. And everybody knows that naman. In the spotlight. Sabi naman ni classmate Thessalonica Gayanes, nanay ko please, ibang klase, sobrang ellipsis, heart. Totoo, sobrang heart nga naman yung ating mga moms, di ba? So, Correct. minsan, ito parang, wala na siyang masabi dahil sobrang iba lang talaga. So, I can't even. Totoo yan. Sobrang love kasi wagas talaga ang pagmamahal ng isang ina, 'di ba? Parang wow, 'di ba? Parang hindi mapapantayan ng kung sino man sa buhay mo, 'di ba? Ayan. Yan. In the spotlight. Sabi man ni classmate Thompson Go, my mom because she's the best at being the best. Tas heart. Ayun, di ba? She's Oo. best at being the best. Parang wow. Sobrang- Superlative to the superlative. Totoo, parang best race to the nth power. At Correct. totoo naman talaga na kanina pa natin parang minabanggit. Sabi ko na nga ba talaga. Mother's Day special. Totoo yan. Yeah, syempre naman kasi pag pinag-uusapan about women, di ba parang talagang yan ang unang tatatak sa atin. Mhm. In the spotlight.
Sabi naman ni classmate Andy Kabiling, my mom, cause she's awesome and she's very sabaw like me. Guys, yung sabaw, ibig sabihin parang minsan, ano to? Out of, yung pag-uutak niya. Pag-uutak. Sabaw, ano? Sabaw. How do you define it ba, classmate? Sabaw? Ano? State Sabaw. of mind. O, isa siyang state of mind na parang sa sobrang di ba kasi yung utak natin solid. So, Oo, sa sobrang pag maraming iniisip, Oo. parang minsan, lurler ka. Lurler, isa pa yan. Hindi, wait lang. Yung sabaw kasi, di ba, yung utak natin solid yan. Kaya Mm-mm. naging sabaw, parang naging liquid na sa sobrang stress or sobrang... Tama. At minsan Kabaliwan. nawawala tayo sa isip natin. Pero ang kulang nun na yung parang mom na. Oo nga eh. Sabaw. Parang, we're alike, mom. Parehas Totoo. tayo. Kasi usually pag mom, di ba, sabi nila yung mga strict, ganyan. Yung mga like mother, like daughter, yung mga ganun. Oo, Like pero- mother, like son, mga ganun. In the spotlight. Sabi ni classmate Christine Jasalva, aside from my mom, I believe that every woman is worthy of being idolized because we all know that our everyday struggles are not as easy as it seems. Wow, mom. I love it, yung wow, mom. Kasi pag binaliktad mo yung wow, mom eh. Oh. Wow. Yun. Totoo naman na every Uh-uh. woman deserves to be Correct. idolized. Dahil kanya-kanya Tama. tayo ay kanya-kanyang woman ay parang may sariling struggles na napagtatagumpayan every day. Mm-mm. Parang sobrang hirap maging babae given this situation. Sobrang totoo. Oo. Yan. 'Di ba? So every woman deserves a praise or Correct. ganyan. Yan ang ating In the Spotlight. In the spotlight. At merong pahabol na answer. Yes, gusto ko talaga yung ating mga classmates na may mga pahabol na answer. Ayan, Si classmate, pahabol ni classmate Leila Miriam. ayan. Basahin mo, classmate ko. Ayan, si Lupita Nyong'o dahil, haha, ang ganda ng speech niya nung Oscars. Sobrang naiiyak ako noon. True, Lupita. Sobrang, ang galing niya kasi dun sa, guys, yung kanyang movie sa Oscars at yung 12 Years a Slave, di ba? Totoo At nanalong yan. Best Picture din yon. Ang ganda nun. Panoorin po natin. Totoo, at maganda rin yung sinabi niya sa speech niya na parang tungkol siya sa beauty ng babae na hindi lang Correct. siya outside talaga na beauty, Mm-mm. kundi mas mahalaga yung personality nga nung babae. The way she said it, parang sobrang tagos mula sa puso, di ba? Totoo yan. Ayan. And ikaw naman, classmate Dom, sino ang iniidolo mong babae at bakit? Kanina na answer natin. Pero syempre, uulitin ko. Kasi Mother's Day special. Syempre yung aking ina. Syempre, ang dakilang ina ko. Bakit? Bakit? Kasi syempre, wala. Doon ko nakita talaga na yung love is talagang totoo, divine. Yes, Mhm. divine. And syempre, ethereal. Yes, ano yun? Syempre, kasi syempre, nanay natin yan. And siguro naman kahit sinong tao na pinalaki ng kanyang ina masasabing iniidolo niya na babae yung kanyang ina. So, ano pa ba yun? Sige. Ayun. So, ako naman, syempre, nasasabi ko na rin kanina na yung Tama. aking nanay. Pero, nag-iisip ako kanina parang kasi syempre, paulit-ulit na yung mom. Ganyan. Mm-mm. Tas ang unang, hindi necessary na ina-idolize, pero somehow, parang mataas yung tingin ko sa kanya. Kilala mo ba si classmate Maricon? Oo, yun. si classic So, parang Maricon. sobrang, si Maricon Montajes, sobrang, basta sobrang galing niya lang na isa din siyang babae tapos ang dami niyang napagdaanan in life Tama, tapos hindi tama. siya nag-give up na kahit nakakulong Correct. siya ngayon. Ang galing kasi nung parang pag pumunta ka doon, hindi mo makikita sa kanya na malungkot siya or ganyan na hindi siya Mm. nag-give up in life. Tapos ayun, tinutulungan niya pa yung iba niyang kapwa babae na nandun sa jail na gumagawa sila ng paper roses tapos binibenta nila. Ganyan. So parang very inspiring lang. So, Mm. yun. Yes. So, yan. Syempre may mga salita tayong iniidolo. Kaya, yan. So, yeah. Ayan. So, yun nga. At paulit-ulit naman nating binabanggit na lahat naman ng kababaihan talaga ay Mm-mm. dapat i-idolize somehow dahil dahil gusto nating basagin yung kaisipan na mahina yung babae. Ganyan. Women are powerful. Women are strong. Diba? Tama. And equality for all. Yun talaga. Totoo yan. And syempre, meron tayong ipa-plug. Yes.
The Mix Music Awards 2014 is happening very soon, and for the first time, they are going live. So on March 26th at 9 p.m., tune in to Mix for the live broadcast. And if you can't get to your TV on time, you can log on to mixph.com because the show will also be streamed live. It's the only music award show in the Philippines that you can watch live on TV and online, so you really can't miss it. There will be celebrity presenters, and of course, some of the best from the local music scene will be performing. Voting is still going on, so vote for your favorite nominated acts and music videos. You can vote via Mix's Facebook page, on Twitter, and of course on mixph.com. Voting ends March 23. For all the details on voting and how to win Mixclusive invites, just log on to mixph.com. And the Mix Music Awards 2014 Ayan, will be on March 26 at 9 p.m. live on Mix and mixph.com. Only from Mix. Your choice, your music. Yes. And syempre, may isa pa tayong ipa-plug from the UNESCO Club. Join us as we rise for women's empowerment and know how courage can change a girl's life in Rise Up, a talk on women's right to education and special screening of Girl Rising. Learn Yes. more about the situation of gender equality and education here in the Philippines and why it is important that we give women access to education. We will also be having a special screening of Girl Rising, a film by Academy Award nominated director Richard E. Hobbins that showcases the story of 9 girls living in the developing world, ordinary girls who confront tremendous challenges and overcome nearly impossible odds to pursue their dreams. prize-winning authors put the girls' remarkable stories into words and renowned actors give them voice. Pre-register now to avail of discounted ticket price. Pumunta lang kayo sa UNESCO Club Facebook page at makakita niyo yun. And this event is presented to you by UNESCO Club UP Diliman, UP Center for Women's Studies, JCI Manilena, Philippine Commission on Women, and World Vision, Spark Philippines, KMQR events. Also brought to you by Mondays Incorporation, King Louis Flowers and Plants Incorporated, in partnership with UP Subo Society. Supported by UP Buklod Isip and DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. True. And media partners, Rappler, WhenInManila.com, Circuit Magazine. Ayan, pumunta na tayo. Sobrang akma-akma niya sa ating Oo, episode. sa ating episode nitong for the past 2 weeks, diba? So, yun parang pag-usapan nga kung bakit kailangan ang kababaihan ay mabibigyan din ng ating right to education, diba? Correct. And wag nating kakalimutan, bukas, Student YO Universe, part ng Boses ng Estudyante Strip. Same time, ang 10 to 11 a.m. hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle. The only org that goes on air. Yes. At syempre parating na ang ating Ito na. big event na hinihintay nating lahat. So, College Collision 7 Reactivate. Ito Yes. ay mangyayari sa March 16, 6 to 10 p.m. at 200 pesos lang ang Oo, ang inclusive ticket. of food. Oo. 7 college bands. Kasama dyan magpa-perform ang CC6 na nanalo. Oo, ang Ashfire. At syempre, ang pinakahihintay nating Correct. lahat, ang Up Dharma Down. Oh my Yes. gosh, ito na Ito to. na talaga, lapit na. Kaya bili na kayo ng tickets. Punta lang kayo sa Facebook page ng DZUP Radio Circle. Makikita nyo din yung mga details. Or pwede text nyo ako, ganyan. Sa akin na kayo bumili ng ticket. Wow, i-text niyo siya. May mga numbers naman doon. Yes. Totoo yan. And, syempre, enroll na sa mga summer workshops na handog ng Philippine Educational Theater Association o PETA. Kabilang sa mga available workshops ang Children's Theater, Teen Theater, Theater Arts, Basic Acting, Advanced Acting at Creative Musical Theater. Magsisimula ito sa April 7 hanggang May 18, 2014. Para sa ibang detalye, tumawag lang sa 0906-556-4800 o 725-6244. Pwede ring mag-email sa petatheater@gmail.com. Yan. At meron pang isa, Kalinaw Cup UP Volleyball Club. Until, yan, hanap mo ba'y bago? Inaanyayahan ng lahat na manood sa natatanging 3-on-3 grass volleyball tournament sa Pilipinas, ang Kalinaw Cup, a tournament for peace. Ang Kalinaw Cup ay isang pag-aatag para kay Nino Kalinaw, isang UP VC member na naging biktima ng frat violence 15 taon na ang nakakalipas. Panooring maglaro sa torneyong ito ang inyong mga paboritong UAAP players mula sa Ateneo, Adamson at marami pang iba. Ito ay libre at bukas sa lahat, kaya pumunta na sa UP Sunken Garden sa March 15 to 16. Hatid sa atin ng UP Volleyball Club sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
And yan, syempre, wag nating kakalimutan ang value na ating natutunan for this day. Di ba? Totoo na, yun, nabanggit natin ang ating mga mom na paulit-ulit na nating parang halos lahat ng sumagot sa ating in the spotlight ay yung mom talaga yung sinabi. Tapos nandiyan din yung iba pa, yung historically naman na-prove natin na may worth talaga yung mga Correct, babae, tama. di ba? Ayan. So, yan. So, wag natin kalimutan ng empowerment ng women. And syempre, yun nga, yung simpleng pagbibigay natin ng praise sa ating nanay, andun na yung pagrespeto natin. Totoo, at hindi lang sa ating mga nanay, yung mga kaibigan natin, Correct. ganyan, di ba? Parang, Sisters, oo. oo, mga kapatid, lahat ng babae sa paligid natin, people need appreciation. Hindi lang simpleng appreciation, kundi yung respect itself. Correct, diba? respect. And yan. At yan mga classmates, isang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli, ito si classmate Dominic. At si classmate Kay, hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan. Ikaw naman! Ito ang programang in. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan.